So, ganito po kasi yun. Yung sinasabi nyo is, ano talaga, 8:20 dapat naka-time in na kayo. Kasi kung halimbawa na hindi kayo naka-time in, may bawas siya. Although ang nakalagay sa DTR nyo, yung hiningi ko sa company na DTR, nakalagay dyan 8:30 po talaga ang starting ng pasok. Pero, since na sinasabi nyo na once magkaroon kayo ng time in na lampas sa 8:20, so deduction na po yon. Kaya ang gagawin kong computation dito sa overtime nyo is starting ng 8:20, whatever day shift kayo or night shift, basta 8:20 ang starting, tama? Opo, ma'am. Okay, ngayon, ang ano niyan, ang out niya, iba-iba. Okay? So, iba-ibang oras ang out niya. Tapos, yun po yung sinasabi ko sa inyo. Kasi ang computation ng overtime is after 8 hours sa required ng labor standard law na sa isang araw, magpasok po talaga kayo ng 8 hours, tama? Lampas dyan is overtime. So, overtime is overtime. Meron po kasing iba't ibang computation sa overtime. Yun yung sinasabi natin na weekdays OT, weekend overtime, at saka yung national holiday overtime. Kaya ngayon ang tinatanong ko sa inyo, so, ilang oras ang break time or kaya nagbe-break ba kayo ng morning? Nagbe-break ba kayo ng tanghali? Nagbe-break ba kayo ng afternoon? Kasi may company kasi na pagdating ng 10 o'clock, nag-break time sila ng 10 minutes. Meron po ba kayong ganito? Wala po, ma'am. Okay. So, pagdating sa tanghali, yun po yung sinasabi nyo na isang oras lang po talaga ang break time. Pag 8 hours ang pasok, tama? Opo, ma'am. Okay, pag merong overtime na Bali, lumampas... ma'am, sorry po At di bali minsan, ma'am, nakakapag-overbreak po kami ng break time namin, ma'am. Okay. Kasi kaya nga bali, ibig kong sabihin, kung could you identify, write it by your own. Kasi ang sabi ko, para alam ko kung paano ang computation. Kasi ang break time, hindi po yan kasama sa overtime. Kaya ang ibig kong sabihin doon, kung pwede nyong isulat, please write it down. Sabi kong ganon. Ngayon nga, wala pa. Syempre, nag-message sa akin yung labor kung meron na ba akong computation. So, sabi ko wala pa. Kaya, based on, hindi pa kasi tayo nagkikita. So, which is, yun po, nagbabase ako sa DTR at tinatanong ko lang po kung meron ba kayong break time sa umaga ng 10 or 3 o'clock in the afternoon. Kung wala siya, so hindi natin yan i-count. So, ibig sabihin, after kung may overtime po talaga kayo, 2 oras ang break time, tama? Opo. 2 oras po kami nagbe-break time, ma'am. Di bali, isa sa umaga, mga 10:30 po, or second break, 12 noon, isang oras yun, ma'am. Tapos sa hapon po, 4:30 po yung start ng first break. Ang second break naman po is 6 o'clock. PM. Okay, 6 o'clock ng evening. Okay. Ngayon, ang tanong ko dito is, kung halimbawa, kasi merong pasok dito na 8 in the morning, shall we say 8:20 kayo nag-end, and then 8:30 ng gabi kayo nag-out. So, ilang break time ang na-consume nyo dito? Kung isang beses lang kami nagbe-break, ma'am, talaga. Tapos, yung nakita niyo po na 8 o'clock ang in-course, yung pinakaunang-una ko napasok yun, ma'am, di ba? No. Ang question, tika lang. Ang question ko, yun lang kung sagutin muna. Okay, first question is, pumasok ka ng 8:20 in the morning and you nag-out kayo ng 8:30 in the evening. So, how many break time na consume nyo sa araw na yun? Dalawang beses lang po, ma'am. Okay, so it means 2 hours. Yes, ma'am, 2 hours po. Okay, kasi nga, yun po yung ibig kong sabihin na hindi natin pwedeng i-count as overtime ang oras ng pahinga. Kaya ibabawas ko rin po yun. Kaya ang hirap mag-compute talaga, sa totoo lang. Mahirap mag-compute ng overtime. Kaya we clarify, kasi kayo po mismo ang nandoon nagwo-work. Kasi pagdating natin, kung ang computation natin, pinapasa natin doon sa company or sa labor na meron pala kayong may mga break time kayo na naisama sa overtime computation, hindi po yun tatanggapin. Kaya yun yung ibig kong sabihin, clarification na talaga 1 hour lang